Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng bise at ang bilyong-bilyong pisong transaksyon kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Umalma kasi si BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza dahil base raw sa batas, bawal ang pagsasapubliko ng anumang tax records ng isang individual maliban na lamang kung hilingin ito ng Kongreso in aid of legislation at kung bubusisiin ito sa isang executive session. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na rin pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.